Hello guys, may hapon. Kwento ko lang po ang aking buhay sa inyo. Gusto ko lang i-share yung mga about my life, sa mga pinagdaanan ko, sa lahat ng mga memories in my life. Well, call me Mitch. Pero ang totoo kong pangalan ay Merly. Merly po. Kwento ko lang po kasi nung ito po ako ay siguro mga 1 year and a half. Kinuha ako ng aking auntie sa aking mga parents. Tsaka tapos siguro mga 1 year and 2 months kinuha po nila ako. Tsaka doon ako lumaki sa aking lola at lolo. Tapos yung auntie ko na yan ay kapatid siya ni tatay na pang tatlo. Yung tatay ko kasi second siya pangalawa siya. Tapos yung auntie ko na yan, siya yung nagpalaki sa akin mula bata pa ako hanggang nag-aaral ako, hanggang nakagraduate ako ng elementary. Kaso lang sobrang lungkot ko noon kasi yung auntie ko mag-aasawa na. Tapos grade 6 pala ako noon. Tapos nag-asawa siya, iniwan niya ako. Yung doon sila nagtira sa Mindanao. Tapos iniwan niya ako doon sa lolo ko. Tapos marami akong mga auntie. Saka mga tito ko po. Tapos nung iniwan niya ako, iyak ako ng iyak noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero nagsumikap pa rin ako nga makapagtapos ng grade 6. Tapos alam mo nung nag-aaral ako ng elementary, lagi ba akong binubuli ako ng mga classmate ko. Tapos pagka inaano nila ako, yung kunwari ianuhin nila ako, sasabihan ako ng gano'n, yung bukaw-bukaw daw. Tapos ang daming mga sa akin, tawag nila sa akin ngayon, nag-iimbento ng tawag. Tapos minsan nagagalit na ako, nainis na ako, kaya pumapatol, inaaway ko din sila. Tapos minsan binabato na nila ako ng bato ba, pinapalikuan ako ng mga ice candy. Yung habang naglalaro kami ng best friend ko, yung grade 6 ako, pinaluan ako ng ice candy, ganun. Sa stage pa namin, yun, lumaban ako doon, nagkasabunutan kaming dalawa. Tapos ako pa yung mali, sabi ng mga classmates ko or mga ka-schoolmates. Ako pa ang mali. Tapos yun, yung lagi lang ako malungkot, ganun ba. Tapos parang kasi ang pangit ko daw kasi yung binubuli akong malaki daw mata ko, ganyan. Tapos ang dami talagang sinasabi sa akin. Tapos yan, iyak na lang ako hanggang sa nakagraduate ako. Yun, bumalik yung auntie ko galing Mindanao. Kinuha niya ako uli, tapos dinala niya ako doon sa Capiz. Tapos hindi ako nakapag-aral doon ako talaga sa kanya nakatira. Hindi ako nakapag-aral ng 1 taon, tumigil ako. Pero nung after ng 1 year, ako pagka next year mag-aaral na ako. Doon pa rin ako mag-aaral sa Astorga, sa Dumaraw, Capiz. Tapos doon ako pina-enroll ng auntie ko. Siguro hindi pa sa kalating taon. Kasi yung auntie ko at saka uncle ko ay nasa 20 Adventist ba, yung mga colportors sila, kung saan lang sila ina-assign. Kasi ako nung 1 year na yun, hindi ako nag-aaral.
sumasama po ako sa kanila meron akong mga kaibigan din. Yung call culture kami, Seventh Day Adventist, ganun. Punta kami sa bahay ng mga tao. Swerte mo lang kung bigyan ka ng 20 o 50 pesos. Tapos tinutulungan ako ng kaibigan ko magsalit kung paano mag-approach pa sa mga tao. Yung example, good morning sir, ma'am, I am ano, ay nalipatan ko. Literature evangelist. Basta mga ganun ba? Mahirap na ng tagal. Kasi 14 years old ako noon Or 13 years old ako noon. Tapos yun na. Sumasama ako sa mga Seventh Day Adventist din. Di bata pa ko noon. Kaya sabi ng mga tao, ay bata pa niya. Pero minsan naawa din sila sa amin. Yung binibigyan kami ng pera. Tapos minsan bumibili kami ng pagkain namin pag may pera kami. Tapos yun, nung balik tayo dun sa nag-aaral na ako, siguro na-enroll ako doon sa Astorga. 14 years old na ako noon. 14 years old. 13 or 14 years old ako noon. First year high school ako. Tapos, yun, madami naman akong kakilala. Yung dami mga kaklase ko. Okay naman sila, mabait naman sila. Hindi na ako binubuli doon. Basta mabait na sila. Yung marami na akong naging kaibigan. Kasi, yung mabait. Kasi, yung sabi nila, pag sobra kang tahimik, parang binubuli ka. Tapos, dapat, ako, dati lang parang hindi marunong magsalita Pero nung doon ako nag-aral sa Astorga, ayun, mabait na yung mga classmate ko. Ang dami ko ng mga kaibigan. Tapos, kaso lang, 6 months lang ata ako doon iniwan ako ng auntie ko. May anak sila, isa Iniwan nila ako, umuwi sila dito sa Iloilo. Doon, tapos yun, mag-isa lang ako doon sa bahay na yun na tinitirahan namin, yung nagpo-boarding house kami doon, mga Seventh Day Adventist. Iniwan niya ako doon sa tiyuhin ko rin, pero may asawa, bagong kasal. Yung yung Seventh Day Adventist na sila. Iniwan ako doon. Tapos, habang iniwan ako doon, nakakatakot kasi yung bahay na yun sobrang laki. Tapos kami ay parang guest room yung aming tinutulugan. Tapos ang sabi na yung bahay na yun, doon daw namatay yung may-ari ng bahay, yung dalawang mag-asawang matatanda. Doon daw sa lamisa na yun, dinadaan-daanan namin doon bago pumasok sa room na yun. Natatakot ako. Ako, my God, ang kaba ko noon. Minsan, isa lang ako. Yung may-ari ng bahay, may restaurant sila, gabi na. Sila umuwi, mga 11 or 10 ng gabi na sila umuwi. Ako lang mag-isa doon. My God. Sorry. Minsan, natatakot na ako. Hindi ako makatulog. Parang, tapos minsan, wala din yung tito na iniwan sa akin ay umuwi din kasi. Kaya iniwan ako doon. Siguro, matagal din ako. Oh my God, mga 1 month din yun. Iniwan ako ng tito ko na yun. Tapos, yun, ang hirap talaga. My God, wala akong makain. Walang ulam. Pero minsan naawa na yung may-ari ng bahay. Dinadala niya ako doon sa kalenderya nila. Doon, naghugas ako ng plato, tapos yung libre ng kain ko, ganun. Sabi niya sa akin, pag tuwing alas 5, tapos nang galing ka sa school mo, punta ka dito, tapos dito ka kakain. Yun.
Tapos uwi din kami ng alas 11. Pero minsan hindi ako nakapunta, nahiyaan na ako ba. Hindi mag-iwan ako sa bahay, natatakot ako. Ang ginagawa ko, lumalabas ako ng bahay. Doon ako nagtatambay kahit madilim na. Tapos sabi naman sa kwento nila, sabi niya may aswang daw kaming kapitbahay na naman. Oh my God, sabi ko saan kaya ako nito? Natatakot na naman ako kasi kaharap talaga namin yung ano na yun. Yung sabi-sabi na bahay ng aswang. Lalaki pa naman. Ay naku, sabi ko ano kaya gagawin ko nito. Tapos minsan kakain ako, alam mo anong ulam ko? Kalamansi. Tapos sobrang payat ko. Sobrang lalim na, lalo pa lumaki yung mata ko. Ang ang payat ko na talaga. Tapos siguro naisipan ng auntie ko kung kumusta ako. Yun, kinuha ko doon ng uncle ko. Yung asawa ng auntie ka na nagpalaki sa akin. Kinuha ko doon. Tapos, yun, nag-transfer naman ko ulit dito sa amin, kung saan ako binubuli. Ayun. Tapos, nung nag-transfer na naman ako dito sa Major. Aba, ang saya. Ito pumasok ako na first day ko. Tapos may flag ceremony. Nako, kasi doon ako nakabila. Siyempre, first year ako ay nauna pa yung mga kaklase kong second year. Tapos nagulat sila. Sabi niya, ay, si Merly. Hala, dito si Merly. Sabi. Tapos, hindi ako tumitingin. Basta, naka-plug lang. Plug ceremony kami. Tapos yun, nagsasalita ako ng Ilonggo, yung magkaiba kasing karay at saka sina or Hiligay nun. Mayroon akong kaklase na siguro naiirita sa nag-Ilonggo ako, hindi ako nagkakaray. Nagalit na palagi niya ako na yan naman. Binubuli na naman ako. Kahit hindi ako mag-ano sa kanya, hindi ko pinapansin, binubuli niya ako. Ayan guys, sabi ko ano ba to? My God, one time. Ayun naman, one time kasi sa amin, pag walang klase sa Linggo, minsan nagsisimba, minsan nag-harvest kami ng kape ba para makabili ng project namin or allowance namin. Bihira ka lang para makabili ng damit o gaganda ka or ano. Nakabili ako ng pulbo. Tapos kasi nag-harvest kami ng kape, nakabili ako ng pulbo, pabango, ganun, bili ka ng damit mo, tsinelas. Pero hindi pa uso dati ang mga sapatos na yan. Pupunta ka sa school na walang sapatos, tsinelas, okay na. Tapos naglalakad pa kami ng 1 hour, ganun. Kasi hindi pa uso mga motor dati. Tapos yung daanan din ng Kalabaw. Naku, ang putik. Tapos minsan dadaan kami sa Suba, yung ilog ba. Naku, sobrang pagka binabaha, malalim, hindi kami makatawid. Hinintay pa namin yung yung tubig nung kumunti. Tapos tatawid kami. Sorry. Tapos yun, hanggang nakabila ako ng pulbo. Hindi, dala-dala ako sa school. Meron akong mga classmate. Ang kulit talaga nila. Kinuha nila yung pulbo ko sa bag. Kasi pumunta kami ng ate ko, classmate ko ang ate ko Tapos nung pumunta kami kasi mag-inom kami ng tubig pagkatapos ng tanghalian. Punta kami doon sa river. Tapos yung pagbalik namin, my God, nakita ko yung pulbo ko, yung nilagay ba, yung pinag-spread siya sa pintuan hanggang papasok, papunta doon sa aking upuan. Naku, my God. Tapos ang dumi-dumi pa ng bag ko kasi pinulbuhan din nila.
ng mga classmate ko. Yung nagbubuli sa akin palagi, yung nairita pag maghihiligay nun ako. Tapos, pagkita kong ganun, kumuha ko ng bato, pinukpok ko doon sa, classmate ko na lagi nagbubuli. Talagang namumula siya, umiyak siya. Kasi nanggigil na talaga ako, lagi niya akong binubuli. Ayan, yung mga classmate kong iba, yung ako pa ba, parang ako lang lagi may mali. Yung sinuntok ako kasi nagkakampihan na sila. Sinuntok ako ng isa kong classmate, pero ang payat-payat nun. Sinuntok niya ako, nagkaroon ako ng black eye na naman. Sa isip ko na ano ba to, tapos minsan nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Lagi nila ako inaaway. Sabi ko, hindi naman ako nang aaway. Ako na lang lagi inaaway nila. Tapos yun, ang daming nakatingin doon sa amin. Kasi yung school namin, gawa pa yun sa Kawayan. Kawayan pa, 4 na room lang. First year, second year, third year, and fourth year. Yun, ang daming mga nakatingin. Diba, yung maakyat na doon sa taas. Kasi sa Kawayan, pwede silang mag-akyat doon. Tapos sa taas ng blackboard. Dami. Para kami mga hanggang, yun. Tapos, buti nandiyan yung kapatid ko, yung ate ko. Yung inano niya, inano ba ako? Kinuha niya ako doon kasi lagi na ako nila inaaway. Tapos iyak ako. Tapos, ayun. Simula nung first year ako na lagi akong inaaway, pagka second year ko, wala na. Parang tumigil na sila basta kakabuli sa akin. Second year, third year, fourth year, hanggang nag-graduate ako. Pero yan, may minsan meron din ako mga classmate na yun lang, hindi naman nananakit. Nag-ano lang, nag-ano lang sila, yung nag-joke, ganyan. Lalo yung namin, yung top 1 namin. Ayun. Yun, sobrang makulit, siya. Pinabayaan ko rin. Tapos, hanggang sa nag-graduate na ako ng high school. Tapos, minsan, mayroon din problema about sa family. Kasi doon ako lumaki sa